storm drainage, drain, ladder, vertical pipe sizing. At saka mayroon din tayong horizontal pipe sizing. I-click nyo lang to. So, paano nga ba sa size ng downspout o yung mga vertical pipe sizing sa ating storm drainage? Ganito yon. Una, ang ating reference na gagamitin is mula sa um, Uniform Plumbing Code, which is ito yon. Tapos baback upan natin ng information galing sa Pag-asa para sa mga rainfall intensity sa bawat lugar. Okay? Ganun lang yon kadali. Pag mayroon na kayong information sa Pag-asa, madali na lang yon. Tapos mas mas anong tawag nito, mas reliable kumpara dong lang tayo, mag eyeball lang tayo ng rainfall intensity, which is yung karamihan nating mga designer is yan yung ginagawa. Hindi tayo nagre-refer sa naukulan. Ibig sabihin sa Pag-asa kasi sila yung agency na nag-provide ng rainfall intensity sa bawat lugar or area ng Pilipinas. Okay? So ngayon, i-discuss muna natin tong table 11-1. Okay? So, kung mapapansin nyo rito, meron tayong size of drain, which is ito yon. Kung i-convert natin to into inches, para sa mga nasanay sa inches, ito ay 2 inches. Ito naman is 3 inches. Ito naman is 4, di ba? Ito naman is 5. Kaso nga lang, wala tayong 5 dito sa Pinas, so cancel to or hindi to applicable sa atin. Anong mangyari sa information sa 125 or 5 inches? Ibig sabihin, ang information sa 125, papasok na siya sa 150. Under na siya ng 150 kasi bawal tayo or hindi tayo pwedeng yung area kasi to dito, di ba? Area to, itong 202 1363 roof area yan. So, bawal natin yan ilagay sa 100 or 4 inches yung information dito sa 5 inches. Okay? Ito bawal to ilagay sa sa 4 inches. Ipasok diyan. Kukulangin ang ating diameter ng tubo. So, ngayon, obviously, ilalagay natin yan sa 6 inches para safe tayo. Okay? Kasi nga, wala tayong 5 inches sa Pinas. At saka ito naman is 8 inches to. So ganyan kasimple lang. Next, dito naman tayo sa rainfall intensity. Ang rainfall intensity or rainfall rates, ito 'yon, 25 mm per hour or 1 inch per hour. Ito naman is 50 mm or 2 inches. 75 is 3 inches, di ba? 100 is 4 inches per hour. 125 is, yun nga, 5 inches. Tapos, itong 150 is 6 inches per hour. Okay? So, baka magtanong kayo, paano pag mayroon tayong 8 or 7, 8, 9, 10 inches or 200 mm per hour or 225 mm per hour sa ating Pag-asa na information? So, ang tanong dyan, paano ba yan i-add dito sa ating existing table? May nakalagay dito sa item number 2 or notes number 2 for rainfall rates other than those listed, determine the allowable roof area by dividing the area given in the 1 inch per hour or 25 mm per hour column by the desired rainfall rate. So, kung i-translate natin yan, ibig sabihin, halimbawa, may 8 inches tayo, di ba? Halimbawa lang, 8 inches. Ang equivalent ng 8 inches is 200 mm per hour. Okay? Yan yung equivalent niya. So, ang sabi dito, sa pag-determine ng additional rainfall rates na wala sa lista dito, i-divide lang natin yung roof area ng 1 inch or 25 mm per hour doon sa desired na rainfall rates. Okay?
So, ang ibig sabihin, dito, ang information na ilagay natin dito is 202 divided by 8. Ganun lang. So, ano natin yung calculator natin? 202 divided by 8. So, ibig sabihin, 25.25 dyan. Or, pwede nyo gawing 25 para solid number or 26. Nasa inyo yon 25.2. Okay? 25.2. Kasi dito, mapapansin nyo kung ano natin to, i-divide natin to, 202 divided by 2 is 101, di ba? 101, kitang-kita dyan, 101. 600 divided by 2, obviously 300 yan. Kasi nga, 2 inches, di ba? So, 1286 divided by 2, ganun rin. So, i-divide lang. So, ganun rin dito sa 3 inches. 202 divided by 3, 67 yan. Double check natin. 202 divided by 3, so 67.33, so 67 to. So 300 divided by 3, 200. So ganun ang ganun to na formulate ang table na to, ang proseso. So kung dito sa pangalawa 600 divided by 8, ito yon. So 1286 divided by 8, dito yan. Okay? So ganun rin dito pag may ano tayo 9 inches, same process din, 202 divided by 9, unang row. 600 divided by 9, pangalawang row. Ganun lang. So, pabalik-balik hanggang kung ano yung desired na rainfall intensity nyo. Pero, make sure na ang gamitin nyo is in inches. Hindi sa mm. Okay? Di ba, madali lang yung pag-add ng information. Ang ano lang naman dito, yung challenge is yung anong tawag nito, identify ng ating rainfall intensity sa bawat lugar, kasi hindi natin sigurado. Halimbawa sa area ko, hindi ako sure kung anong rainfall intensity dito ang kukunin ko, kasi nga walang available sa online na specific sa area natin. Hindi gaya sa US na ginawa nilang public, so anytime pwede mong i-check. At saka yung sa mga local codes ng US, bawat states, may nakalagay sila doon na rainfall intensity. So, yung mga designer doon, hindi mahihirapan. Madali lang silang makapag-design. Ang pagkuha ng data sa Pag-asa is hindi libre. May bayad. Ang bayad ay 400 pesos bawat istasyon or bawat area na inyong i-request. Tapos may charges pa na 41 pesos kung magbabayad kayo through postal office. Kasi ako, probinsya, malayo sa main office, so kailangan kong magbayad through post office. Yun, kaya may additional na 41 pesos. Okay? So kung papakita ko sa inyo, ito yung email ko sa Pag-asa. Nag-request ako, tapos nag-reply naman sila at binigyan ako ng binigay ito sa akin yung data mismo. Ito naman, pwede kong i-share kasi sa area lang naman namin to. Kung sino dyan ang nasa Butuan area, pwede nyo itong gamitin. Ang pinaka-ano lang naman dito, ang pinaka-gamit dito, ang kailangan lang na information is ito lang naman. Diba? Wala nang iba kasi ito naman yung basihan sa pagkukompute ng downspout or yung horizontal drain sa roof drain. Okay? So, ano ibig sabihin nito? So, per hour to. So, halimbawa, 41. Kung in 2 years, ito yung magiging rainfall intensity, 41.8 per hour. Kung in 10 years, magiging 62 siya. Diba? 62.5 millimeter per hour. At saka kung 100 years, magiging 88.3 millimeter per hour. Yan yung magiging basihan natin kung ano yung rainfall intensity na gagamitin natin. Kung ako, gusto ko safe, kaya ito palagi yung nasa 100 years ang ginagamit ko, which is 88. So, sa 88, ang pinakamalapit dyan is 100 mm per hour. Kung titingnan natin yung sa ano natin, sa table natin, which is ito yon. So, safe akong mag 100 mm per hour. May kampante ako kung halimbawa may question sa design computation ko, ipapakita ko lang yung Pag-asa na data
nakuha ko sa Pag-asa na ni-request ko, tapos support ko yon, tapos ito na yung basihan ko. Okay? Madali lang, di ba? Safe pa tayo kasi pag mata-mata lang or eyeball lang tayo, wala tayong basihan, pag may magtanong, mahirapan tayong magsagot. Kasi dati ang ginagawa ko is yung 150 kasi nga ito talaga is pinaka-safe to kung ayaw yung bumili ng Pag-asa data or information na rainfall intensity, nasa inyo yon. Pero dati nung wala pa akong rainfall intensity data, ito yung ginagamit ko, 150. Gawa nga ng mga climate change na yan. Okay? So, ngayon, ang ano nga lang pala, ang Pag-asa na data, ito, rainfall intensity, paano ba to nakuha? Ito po, email lang kayo dito, request kayo, na sabihin nyo na gusto nyo mag-request ng rainfall intensity sa lugar na sa area nyo. Ang mga area pala, kung i-check natin dito sa website ng Pag-asa, pupunta lang kayo dito sa climate, tapos climate data. Ito yon, climate data. Tapos either normal or extremes. So ito yung mga station nila. Ito yung mga kung saan nakalagay yung mga aparato or equipment nila para mag-grade ng rainfall intensity. So may 56 56 na area or lokasyon. Hanapin nyo lang dito kung nasa listahan yung nyo or malapit dito yung lugar nyo. Ibig sabihin, pwede kayo mag-request. Halimbawa ito, Butuan sa akin. So dinownload ko to. Ito yung resulta niya dito. Ito. So hindi nakalagay dito per hour kasi nga daily to. So kahit na i-divide mo yan ng 24 para makuha yung per hour, hindi pa rin siya tugma doon sa data na binigay sa akin na calculated. Kasi nga may formula sila dito. Sila lang nakakaalam. Kaya mas ba't mo papahirapan yung sarili mo kung makakabili ka naman 400 pesos, di ba? Tapos ano pa yan, mag-ano ka pa, parang may confidence ka pa, hindi ka matatakot na mali yung rainfall intensity mo kasi galing Pag-asa, di ba? Okay? So balik tayo doon sa sa table natin kung paano to gamitin. Halimbawa, ang gagamitin kong data information is sa Butuan, sa area ko, which is ito yung 88.3. Tapos gusto ko lang hindi ako pwedeng gumamit ng 75 kasi mababa na yon. So ibig sabihin dito ako sa 100 mm per hour. So kung 100 mm per hour ang area ng bawat ano ko is halimbawa sa ano ko lang may area ako na 51. So ibig sabihin deduce na tubo ang gagamitin ko sa isang 51 na area, di ba? Kaya niyan kasi ito nga is UPC to, Uniform Plumbing Code. Halimbawa sa ang area ng roof ko is 150, pwede na yan makakarry ng 3 inches kahit isang isang 3 inches lang kaya niyang i-serve ang 150 na square meter. Okay? Ganun lang yun kadali. So i-try natin gamitin yung Excel natin. Punta tayo sa Excel natin, which is ito. So halimbawa mark, mag-sketch ako dito marking. Ano lang to, random lang to na roof para lang mas malinaw kung ano ang purpose ng mark or tagging. Okay, so halimbawa ito yung roof natin. So pwede natin tong hatiin sa dalawa, ito at saka ito rin. Imaginary line lang to, di ba? So ngayon, markingan natin, ito is A, B, C, D, E, F, G, H. Okay? So ang area ng A is palagay natin 30. Tapos ito naman 30. Tapos ito 30. 30 rin to. Tapos ito nasa mga 10 or 10, di ba? Example lang. Halimbawa lang kasi ito di ba? 10 at saka 10. Top view to horizontal projected area kasi ano naman yan
horizontal projected area. Hindi yan incline. Mali yung mga sinasabi nila na dapat i-incline mo yan pagkuha ng area. Mali ho yun. Horizontal projected area. So, top view. So, may pakikita lang ako dito kung ano yung horizontal projected area. So, ito yon. Ito yung horizontal projected area. So, kung mapapansin nyo, naka-rectangle lang siya, flat siya, di ba? May isa pa dito, di ba ito? Horizontal projected area. So, regardless yung slope niya, yung horizontal projected area is yung flat kung sa top view. Yun yung ibig sabihin. Sa US kasi, ganito ang pagkakalculate nila ng roof area. Hindi nila consider yung inclination or yung slope. Okay? So, para malinaw lang, horizontal projected area. Kasi kung babasahin naman natin yung natin, yung UPC code, ito yung UPC code, di ba? Horizontal projected area. Dati, ang ginagawa ko, kinoconsider ko yung, halimbawa, ito yung slope. Ang pagkuha ng area is, kinoconsider ko yung slope. Nung nalaman ng amo ko na US architect, kinorek niya ako dapat ganito or yung horizontal projected area, ganito ang pagkuha ng area sa horizontal projected area. Yan yung ibig sabihin yan. Hindi yung sa inclination. Okay? So, tapos na tayo. So, idalhin natin tong information na area na to sa ating Excel. Ito yun. So, yung A at saka B is 30, di ba? 30, 30, tapos C at saka D, 10, 10, tapos 30, 30, 10, 10. So, kung mapapansin nyo, ang mga pipe sizes, automatic siya nag-reflect. Kasi nga, nagbabase siya dito sa area, di ba? Halimbawa, yung project natin, halimbawa lang doon sa sketch, lagyan natin ng sidewall. Di sa sidewall, halimbawa, example lang to ha, sidewall. Halimbawa, may sidewall dito. Yung area ng sidewall dito, palagay natin nasa 12 square meter. Gawin natin hindi 1020, parang ganun, 12 square meter, di ba? Or 12.5 para may something. So, calculated ito ha, yung sinasabi kong 12 after na mag-reduce ng 50%. Yung, di ba, may rules doon sa mga sidewall natin na kapag bawal 50% lang. Ganon. So, halimbawa, 12.5 yan. Lagay natin sidewall, 12.5. So, 42. Ganon pa rin, 2 inches. Kasi nga, maliit pa yung area na yan. Kaya pa i-carry ng DDoS. Okay? So, halimbawa, lakihan natin to. So, maging size na yan. So, kung natin, so, 512.5, kung i-check natin doon sa ating table, 512.5, yung 512, dito siya, di ba? So, dapat sa 5 siya. Kaso nga lang, wala tayong 5, di upgrade to 6 na siya. Upsize, sorry, rather. Upsize to 6, upsize na siya sa 6 inches, di ba? Try natin yung area kapag 321. Halimbawa ito is 321. So, di 4 na tubo ang gagamitin dyan. So, let's say 321, so 100 mm, so 4 inches. Di ba? 321. Di ba mas madali kapag gamitin natin tong table na to? Dagdagan natin to ng mga sidewall. Ano ba? May 10 dito. So, 10 plus 10, 20. So, kaya pa rin niyang i-carry ng DDoS. Ganun lang yon. Di ba? Mas madali kapag naka-extensive plumbing design calculator tayo. Paano nga ba natin, halimbawa, may may data kayo sa Pag-asa, nakakuha kayo ng data sa Pag-asa, paano ba yun i-incorporate dito or i-add sa ating Excel calculator? So, nalagyan ko na to ng data sa butuan, di ba? Kung i-click nyo dito, may drop-down list na, kasi light green, ibig sabihin drop-down list. Pag green naman, editable cell, gaya nito, mga editable to, ito, nakalock to. So, ito, light green.
So pag-asa rainfall intensity rate. Ang nalagay ko pa lang kasi isa lang yung request ko is yung sa lugar ko, which is Butuan City. Okay? So punta tayo dito. Region 13 yun, di ba? Butuan City, Region 13. Okay, click. So di ba may lalabas dito? Kung i-check natin dito sa Excel, ito yon. Kung i-check natin dito sa Excel, diba? 41.8, 54.2, 62, 67.1, 70.4, 72.9, 80, tapos 83, I mean 88.3. So ito yung nag-reflect dito. So paano ba to napunta dito? By the way, ang purpose dito, para lang ma-reflect dito is yung guide nyo kung ano yung i-decide nyo dito. Kasi halimbawa, ang pag-click nyo ng area nyo, halimbawa, nasa ano kayo, Manila, 'di ba? Manila, 00 pa 'yan, wala pang impormasyon. Example lang, kung may data kayo sa Manila, i-click nyo lang 'to, click here. Dito tayo mapunta. Hanapin nyo lang yung Manila. Okay, may Manila tayo dito. Ito M. Balay. Ito Manila. So halimbawa may data kayo, lagyan nyo lang 'to sa 2 years. Example lang 'to ha, hindi to sa pag-asa galing, example ko lang. So halimbawa 100, 200, 300. Example nga lang to. Sorry, 300. 400, 600, 700, 800, 900. Halimbawa ito 100, 'di ba? Nalagay ko na diyan. So pagdating doon, i-click lang natin to kung anong page 'yon. Nasa first page pa tayo. So ito yung click natin kahit saan dito. Basta storm, roof, drain, leaders, vertical, page 1. Halimbawa, 'di ba nag-reflect din siya? So 900. So ang gagamitin natin dito, scroll natin to 900. Ganun. 'Di ba? Madali lang. So pero ito imposible ito aabot tayo diyan sa 900. Kasi nga base sa mga nakita ko mga rainfall intensity na sa mga mataas na siguro yung mga 200. Pero mas maganda mag-request kayo sa pag-asa para may guide kayo dito. Gaya ng sa ano ko, sa area ko, punta lang ako Region 13, Butuan City. Ito yung pinakamataas na in 100 years. Ito yung expected na calculated na na rainfall intensity, mm per hour. So may basihan ako, kampante ako sa sa pipe sizing ko sa downspout. Ganon rin sa horizontal. Ito kasi horizontal ito, magkahiwalay sila. Yung horizontal medyo malaki, kung mapapansin nyo, kung 30 dito, di trace siya, di ba? Kanina di dose lang yan. Horizontal kasi, ang minimum sa horizontal di trace. Ang ano niya, yung horizontal drain. So ganon lang. So dito naman, balik tayo sa roof drainage natin sa ladder line or sa downspout. May mga combination. Okay, nalagay na natin yung mga combination sidewall. So yun lang. So kung hindi ko na discuss kung ano yung mga rules sa sidewall, kasi alam na natin yun, nasa plumbing code natin yun or nasa UPC na ilang percentage lang yung ano natin sidewall. Basta kaya mas maganda na lagyan natin ng marking para mas organize siya. May ibang mga designer na ang ginagawa is kinukuha yung total area ng roof, tapos dinidivide sa number of downspout. Halimbawa, or number of area na ilang downspout, yun yung ginagawa nila. Pwede okay rin yun. Pero sa Excel natin, ang ginagawa natin is magmamarking tayo para pwede natin i-adjust yung area base sa lokasyon ng downspout. Kasi minsan yung architect kasi gusto nila, wala silang makitang downspout. Halimbawa dito, di nila gustong may downspout dyan. So pwede natin yung i-adjust. So marking, kung sa marking, pwede lang tong isang marking. Tapos dito lang tayo mag-downspout, wala dito. Parang ganon. Tapos ito ng downspout na to, mag-adjust base sa area dito. Halimbawa 20. So yung 20 naman is pasok pa siya sa 2 inches kung ilalagay natin 20 dito. So di ba? 900 to. So balik natin sa 100 mm. Ito, so 2 inches lahat yan. Ito lang malaki kasi 321. So kung 30, yung ganun,
Di ba mas simple at madali lang kung gamitan natin ng Extensive Plumbing Design Calculator. So puntahan natin yung ginawa natin sa Manila kanina, tanggalin natin yon kasi mali yon. Ito. So kung may data kayo, hanapin nyo lang yung area nyo dito, tapos lagyan nyo ng data para mag-reflect doon sa ano natin, sa dito sa ano tawag nito, sa table natin. Okay? Halimbawa, Tacloban Leyte, 00 pa yan kasi nga wala pa tayong data dyan. Kung meron kayo, ang gagawin nyo, click here, tapos hanapin yung area dito, tapos balik kayo sa ano nyo, sa table which is ito. Okay? Ganun lang.